Mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal at malayang nagparuot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay, pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal, at ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin, at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay mahahalinhan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig, at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo o poon di kukupas walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago, ang nilikha mong daigdig matatag sa kanyang dako. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag pagkat ikaw ang nag-utos, alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay, matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon, at may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father G.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan na po natin ngayon ang salita ng Diyos na salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 7 ng Aklat ng Wisdom of Solomon o Karunungan, mababasa po doon ang napakahalagang paglalarawan ng presensya ng Diyos sa mundo o kinikilala bilang si karunungan.
si Chokhmah, si Sofia, no? Siya ang spirito, banal na spirito ng Diyos na nanunuot, no? At kumikilos sa mundo, umiiral sa mundo. Siya ang sugo ng Ama bilang kanyang presensya sa mundo. Yan po ang Holy Spirit, no? Sa Lumang Tipan, ang tawag sa kanya ay si Karunungan, no? At may isang napakahalagang paglalarawan tungkol sa kanya. Sabi dito, si Karunungan ay may iisang kalikasan. Siya ay galing sa Diyos, siya ay banal, siya ay mabuti, siya ay totoo, siya ay mapagmahal. Iisa lang ang kalikasan niya. Pero, no, siya ay banal, siya ay maka-Diyos. Pero, sabi dito, magpapakilala siya sa maraming paraan. She is manifold. Iisang kalikasan, subalit, nagpaparamdam, nagpapahiwatig, nagpapakilala sa maraming paraan. Sa makatuwid, ang pag-unawa, pagkilala, pagsasaloob, at pagkilatis sa iisang Espiritu ng Diyos ay maaring mangyari sa iba't ibang paraan. May iba't ibang anyo, may iba't ibang landas, may iba't ibang pamamagitan na ginagamit ang Diyos para makilala natin siya, para maramdaman natin siya, para makilatis natin siya, para maisaloob natin siya. Kaya naman mga kapatid, ito ay paanyaya rin sa atin na huwag tayong makulong sa iisang paraan lang ng pagkilala sa Diyos. Madalas kasi, madali tayong mahulog sa pag-iisip na yung kinagisnan kong paraan ng pagkilala sa Diyos, ito lang ang tama. Lahat ng naiiba rito, mali. Yan. No. Sabi ni Pope Francis, ang tawag dyan ay the dictatorship of my own way of thinking. Yung idinidikta mo sa iba, yung iniisip mong tama. Ako lang ang tama. Kami lang ang tama. Yung mga kapartido ko lang ang tama. Yung mga taga-ibang partido, walang tama sa mga sinabi nila. No? Yung mga kalahi ko lang ang tama. Yung ibang kalahi, wala silang sinabing tama. Yan. Marami sa mga problema ng mundo nagsisimula dyan. No? Yung intolerance for diversity. Yung hindi kayang makita ang presensya ng Diyos kahit sa naiiba. Pinapaalala sa atin ngayon lang, chapter 7 ng Book of Wisdom, na ang kagandahan, katotohanan, at kabutihan ng Diyos ay maaring magparamdam sa iba't ibang paraan. Kaya nga, sabi sa chapter 25 ng Gospel ni St. Matthew, ano daw ang isang pamantayan na patutuloyin tayo ng Panginoon sa kaharian? Sabi, I was a stranger and you welcomed me. Naiiba ako, pero tinanggap mo, minahal mo, nakitaan mo ng presensya ng Diyos. May assignment ako sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, o kahit sa mga susunod na araw, kung kailan nyo na pwedeng gawin. Subukan nyo
makipag-ulayaw, makipag-ugnayan sa isang tao na iba sa'yo. Iba ang kultura sa'yo, iba ang salita sa'yo, iba ang ugali sa'yo, iba ang paniniwala sa'yo. Baka iba ang kanyang partido, iba ang kanyang relihiyon, iba ang kanyang bansa. Subukan mo lang na kilalanin, unawain. O kung kaya mo, baka pwede mo ring kaibiganin o mahalin. Ang kabutihan, karunungan ng Diyos ay magpaparamdam, magpapakilala sa iba't ibang paraan. Alam niyo po, minsan, therapy po ako dahil nagkaroon po ako ng injury sa tuhod. At minsan yung nagte-therapy sa akin, nakita niya na pari ako. Nakilala niya na pari ako. Kaya, dahil sa aking kwelyo na may plastic na puti, doon nakita niya pari ako. Nagkwento siya sa akin tungkol sa Panginoong Jesus. Dami niya magandang nasabi. Ang dami niya mga nabanggit tungkol sa Bible. Ang dami niya magagandang tanong. Kaya, napatanong ako sa kanya, no? Pagkatapos na namin magkwentuhan na napakaganda, no? Napakaganda na aming kwentuhan. Napatanong ako sa kanya, sabi ko, pwede ko ba malaman sa ka nagsisimba? Sabi niya, sa Quiapo po, Father. Sabi niya, every Friday. Sabi niya, deboto ka ng mahal na Poong Nazareno. Sabi niya, hindi po. Bakit? Sabi niya, Muslim po ako. Muslim ka. Doon siya nagdarasal sa kanila sa bosque nila sa Quiapo, sa masjid ng Quiapo. Sabi ko, nakakatuwa kasi kilala mo si Jesus. Mas kilala mo pa kaysa yung mga kilala ko na Kristiyano talaga. Ikaw, Muslim ka. Sabi niya, opo, Father. Sa Islam po, ginagalang at minamahal namin si Jesus. At kailangan kilala po namin siya. Sabi ko sa kanya, salamat sa Diyos. Ulayaw tayo ngayong araw na ito. Naiiba ka sa akin dahil lang sa relihiyon mo. Pero sabay nating nakilala ang karunungan ng Diyos. Ang iisang Espiritu Santo ay magpapakilala sa iba't ibang paraan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat nagpaparamdam, nagpapahiwatig, nagpapakilala ka sa amin sa iba't ibang paraan. Nawa, maging bukas kami kahit sa naiiba sa amin. Amen.